magpo-pole shift na ba? Actually, ano, wag na muna yan, ano, selectable. Ah, yung ano, what do you think about, sayang wala ako sa StreamYard, hindi kita mapapasampay. Pero ano, what do you think about the the underground structures? Some are saying city pa nga eh, under the pyramids. Puntahan natin ngayon. Uh, pyramids. Pyramid underground. Underground structures. Ito na ano niya na ba? Ito may mga nagde-debunk na eh. Etong si sa ano pangalan ito? Pinapanood ko rin 'to eh. Basta siya na parang European woman and eto. Panoorin natin ng konti 'to. The Joe Rogan Experience. Talking of pyramids, dude, this new pyramid shit that's just come out. Oh, this is insane. Yeah, I was going to send this to you as well, Jamie. I'll send you one of the most comprehensive breakdowns of it on X because it's quite stunning. So apparently, through the use of LiDAR, they have discovered that there are enormous structures underneath the Great Pyramid that go kilometers. Kilometers. Isipin mo yun, kilometers. 'Di ba? Actually, it's too astounding kasi for it to be kilometers deep. Kung mga ano eh, kung let's say mga kahit nga kasing taas lang ng pyramid eh. Kasi if a pyramid, kaya nga siya pyramid kasi it's already stable. 'Di ba? That is the most stable structure that you can create. Hindi mo na kailangan ng actually yung ano, yung kasi pag gumawa ka ng bahay, 'di ba, yung mga columns niyan, yung mga poste, maghuhukay ka pa. Ibabaon mo 'yun para tumibay yung mga poste mo, 'di ba? Yung mga columns. Ang pyramid, I don't think kailangan mo pa 'yun eh. Para lalo na pag ganun kalaki na pyramid. Kailangan pa ba ng poste noon? I doubt na parang hindi ko ma-imagine kung anong klaseng structures meron sa ilalim ng pyramid. And I'm guessing baka I don't know. I don't know. Nobody knows what's directly at the bottom of the pyramid's base. Pero I doubt that it would need really deep structures to support it. 'Di ba? Much less na ano, kilometers deep. 'Di ba? Pero it's astounding. It is real. They've been scanning it since 2020. They just confirmed it now. We need to dig a lot. Ano daw? We need to dig a lot more underneath our planet. Earth has been here for 4.5 billion. Could be more than what we don't know about. Pero 'di ba? Can you imagine if it's true na merong ano kaya 'yun, 'di ba? What kind of sci-fi shit ang pwede mong isipin pa? Kasi teka, balikan natin tong structure ng pyramid. May mga visualization kung hindi mo pa napapanood. Dito na lang tayo sa ano, sa mga reels. Eto, 'di ba? So 'yan yung pyramid. Eto. Sobrang laki na niyan, 'di ba? As in ano, basta sobrang laki na 'yan. Siguro kasing laki, kasing tangkad na ng Eiffel Tower 'yan, more or less. Mas matangkad ata ang Eiffel Tower. Konti lang ang tinangkad ng Eiffel Tower dito. 'Di ba? Tapos ito merong structures daw na nakaganyan, 'di ba? Pero ang weird lang na yung mga structures doon talaga napa lagay yung pyramid.
Kasi kung let's say natural formations yan, most likely meron pa dito sa labas eh, di ba? Dito sa gilid. Baka kailangan talaga nandun siya sa ano, directly below the pyramid. Parang ang tinding coincidence din naman, di ba? Unless meron pang iba't ibang mga caverns dyan, kung ano man yan dito, sa damakmak dyan, di ba? If you don't believe in something, research it for yourself. Tapos, ancient aliens naman ba yan? Teka. It will only take you 5 seconds to check it on Google. Ano pa ba? But for context, hindi masyadong kita yung scale dito eh. Etong kada isang poste na to, yan. Kasing laki yan ng mga mas matangkad pa siguro yan dun sa mga baka doble yan. Baka doble yan ng mga building sa Makati. Yung mga matataas na building sa Makati. Around double nun ang taas niyan. Or lalim. 'Di ba? Ganun. So, you can just imagine that. Kung let's say totoo yan. 'Di ba? Tapos mas mataas pa sa building. Anyway, hindi pa conclusive yan. Magpapadala rin sila ng small drone. Actually, yung sabi, kasi yung ginamit nila na instrument to detect this is called LiDAR. LiDAR? Basta ganun. Pero, parang sonar siya. Parang magpapadala siya ng mga sound waves. Tapos, syempre, yung mga sound waves, may tatamaan yan. Depende sa mga, let's say, limestone. O kaya may tubig. Iba yung speed nung sound wave. Depending doon sa density noong object na dinadaanan nila. So let's say kung let's say sandy or topsoil lang 'yan, I don't know kung mas mabilis o mas mabagal, pero iba yung speed niyan pag let's say granite yung dinaanan bigla, kung let's say may granite doon. O kaya biglang ukit, 'di ba? Kumbaga parang hollow yung portion na 'yon. 'Di ba? Actually parang ganyan din yung sinasabi ni Selectable kanina yung sa gravity wells. Magkakaroon ng polar shift. Hindi ko pa masyadong nauusisa yun. Nakita ko lang. Anyway. Ang weird nitong nitong sa Twitch. Pag hindi pinansin, nawawala. Ito, Selectable. The instrument they used was barely new. In 2020, they need to be confirmed and tested first before they could get the info to the public. Ginagamit 'yon sa sa isang use nung LiDAR kasi is sa paghanap ng mga oil. Yun yung isang sinasabi nila. I think parang sa satellite nga ata galing yan eh. Parang ginamit din yata yan to detect lost civilizations in the Amazon. I'm not sure, pero it's high-tech na instrument yun. Ano pang pwede natin pag-usapan? Dadada hoax yan. It's, you know what, sa akin, just the idea kung ano man yan, let's say
kumbaga parang anong gagawin ng mga tao doon, 'di ba? Unless it is a civilization very very different from ours. 'Di ba? Bakit ka sa lawak ng mundo, ano yun, maghuhukay ka para diyan? It's just doesn't make sense for me, 'di ba? Hindi ko alam. Napaka weird na civilization 'yan para sa akin. Kung ano. Kasi yung mga pyramids ng Giza nandun lang sa ano eh. Nasa may gilid lang ng ano 'yan eh, ng Nile River. Kaya puntahan natin yung ano, Google Maps, Google Earth. Ang ganda na ng Google Earth ngayon eh. Oh, Google Earth. Nasa na Google Earth? What the fuck? Teka. Start exploring. Yan. Ito, oh, Gaza. Ito yung sinearch ko pa. Nandun pa. Ito yung tsura ng Gaza. Yung mga inano niya. Mga nasirang mga kabahayan. So, pero, tsaka natin pag-usapan yan. Punta natin yung ano, Pyramids of Giza. Malapit lang yan. 'Di ba? Okay, so nandiyan yung pyramids. Nasa yung River Nile. Eto, nandito lang yung River Nile eh. 'Di ba? Yun na yun eh. Tapos nandito lang. Bakit ka naman maghuhukay doon? 'Di ba? Ay nandiyan na yung Nile River eh. Ano yung papahirapan mo yung buhay mo? 'Di ba? Unless meron kang alien technology nga diyan, 'di ba, na hindi naman city talaga 'yon. Sinasabi kasi parang ano eh, ang conspiracy theory ng pyramids is ano daw 'yan eh, parang power plant of some sort, 'di ba? Either a power plant or parang an antenna to communicate to other interstellar planets, parang ganyan. Pero kung let's say city 'yun para tirahan ng mga tao, I don't find any reason kung bakit titira ka doon. Pupunta ka sa gitna ng disyerto tapos maghuhukay ka ng ganong kalaki, 'di ba? Eh samantalang dito sa gilid ng Nile River, 'di ba? Dito pwede kang magtanim diyan eh. 'Di ba? Kasi malusog yung lupa diyan. Pwede kang mag-farm. 'Di ba? Ano to? Follow. Even if the media says the sun is out, people will still question it. Teka. Follow the evidence kung about dyan. Kulang pa sa evidence. Well, totoo naman talaga. 'Di ba? Pero, ultimate proof kasi is hukayin mo eh. Tingnan mo pa talagang meron dito, 'di ba? Tapos picturean mo kung anong meron doon. Kasi yung mga, pag sinabi yung mga sonar, lidar na yan, pwedeng sabihin, hindi, peke lang yan. 'Di ba? Iba talaga yung makikita mo eh. Tapos pag hinukay mo, wala naman palang mangyayari. Tapos nasira lang yung pyramid. Nag-collapse, 'di ba? At saka gagastos ka ng milyon-milyon doon para hukayin lang yun. Tapos wala naman pala. So, I don't know. It's just amazing how mysterious the pyramids are until now. 'Di ba? Diba sinasabi nga nila parang yung pyramids, it's ubiquitous na yan eh. Kumbaga it had always been there eh since the civilization of men. Kasi by the time na nabuhay si Cleopatra,
ancient na, parang 2,000 years old na rin yung pyramids. 'Di ba? More than 2,000 years old na siya. 'Di ba? Ang sabi nga, mas malapit pa yung ano eh. Mas malapit pa tayo uh, kay Cleopatra time-wise. Kumbaga, yung years, yung number of years from Cleopatra to us is less than the number of years from Cleopatra to the construction of the pyramids. Ganon ka-ancient ang mga pyramids. 'Di ba? So, yun. So, malamang, ang sabi nga nila, parang, pa to? Bakit pa may pyramid? Tapos, malamang, by that time, 2,000 years ago, wala na rin makasagot eh. Hindi ko nga alam pa, ano ba talaga yan? 'Di ba? So, for context lang, kaya napaka-mysterious talaga ng pyramids. And eto, pag tinanong mo tong si Selectable, sasabihin yan. Kasi ang mga Egyptologists, ang sabi nila parang mga 6,000 years daw yung 6,000 years old daw yung pyramids. Pero yung ibang ang ating tropa na si Graham Hancock at ilan pang kaunting mga archaeologist, actually hindi naman archaeologist talaga si ano eh, parang investigative journalist ata si Graham Hancock eh. Pero sabi niya parang naniniwala siya it's way more than just 6,000 years. It's actually parang around 17,000 or even more. Tapos may mga evidence siya, mga parang mga water damage, ganyan. Yun.